Ngayon ako, ito ang unang pagkakataon na ginawa ko ito kailanman sa alinman sa mga pagtitipon ko mula nang ako'y nasa larangan. Bagong pagkakataon ito, umalis si kapatid na Baxter at nasa India si kapatid na Bosworth o Africa. At si kapatid na Baxter, hindi ko alam kung nasaan siya. Nagpunta siya sa isang lugar at ang iba naman ay nasa Malaya at umalis din. At kami lang ni Billy ang nandito, kaya't nagtatamasa kami ng kaaya-ayang panahon. Bumangon lang, kumatay at kumain. Kaya naman, sa aming palagay naman ay siguro makakaya namin sa tulong ng Panginoon na idahos ang pagtitipon sa sarili namin. Yan ang dahilan at natutuwa akong makita itong lumampas ng kaunti para sa isang kadahilanan na yan. Naniniwala akong tutulungan tayo ng Panginoon na gawin ito. Ngayon, alam niyong mahal ko ang pangasiwaan ko. May kalugod-lugod akong kapatiran. Sina Bosworth, Baxter, Lindsay, Moore, lahat, 5 sila. Baron von Blombergs, talaga pong napakainam nila ng mga kadalakihan. Pero, sadyang may kung anong bagay talaga. Kapag pagsamasamahin mo sa isang grupo ang mga kalalakihan, may isa na may ganito at may isa na gano'n naman. Kung minsan nga'y salungat sa iniisip ko sa sarili ko, kaya pakiramdam ko ay para bang malaya ako ngayon. Maaari tayong magtamasa ng kaaya-ayang panahon. Ililis lang natin ang mga manggas natin at basta ganahan lang at kumain. Naisip ko ang tungkol sa paglilis ng inyong mga manggas at pagtatamasa ng isang kaaya-ayang panahon. Ang una kong Biblia ay ang kalikasan. Natutunan ko ang Diyos sa pamamagitan ng kalikasan at mahilig akong mangisda. Gustong-gusto ko ang pangingisda. At mahilig ka bang mangisda, iho? Kung mahilig kang mangisda at mahal mo ang iyong nanay, magiging isa kang mabuting anak. At kahit ang pagbabagong loob ko ay hindi yun inalis lahat sa akin, kaya isang araw, naroon ako sa kabundukan, nangingisda. Ngayon, ito po lamang ay para sa kapakanan ng munting batang lalaking narito. At nangingisda ako sa itaas doon sa kabundukan. At para rin ito sa iba pang mumunting bata, ayan nga, na nakaupo sa paligid. At nangingisda ako ng isdang trout. At maaliwalas na panahon nga noon ng tagsibol. At ganun ang ginagawa ko. At may isang trout doon sa katabing tubigan, alam nyo, naroon nga. At pinupuri ko lamang noon ang Panginoon. At nagtatamasa ng maluwalhating panahon, sumisigaw. Kung minsan, habang nakalawit ang pamingwit ko, naniniwala ako sa pagsigaw. Amen. Tunay nga. Dahil alam kong may bagay na lumulukob sa akin. At sadyang may bagay ito na dinudulot sa akin. Mangyari nga na medyo matagal-tagal akong nasa labas noong umagang yun. At pagbalik ko, ayan nga ang pinakakakatuwang bagay. Maraming oso sa lalawigan doon, sa New Hampshire. May maliit akong kampo roon kung saan ako nangingisda. At may itinayo akong maliit na lumang tolda doon. Isang maliit na patatsulok na tolda na doon ako namamalagi. At pinakapasaway sa lahat ang isang itim na oso. Mangyari nga na may nakapasok doon na isang matandang nanay na oso at 2 maliliit na anak na oso. At sinalanta nila yung tolda ko. Ngayon, ano sa tingin nyo dapat ang ginawa ko sa osong yun? Munting batang babae riyan na may pulang buhok. Diyan sa may likod. Dapat hinabol ko yung oso, hindi ba? Pero ganito ang ginawa niya. Pumasok siya, pinunit ang tolda ko at kinalat-kalat ang lahat. At kinaing lahat ang pagkain na meron na roon. At talagang tuwang-tuwa pa siya. Kaya pagdating ko, tumakbo siya palayo. At sinigawan niya ang mga anak niya. At tumakbong kasama niya yung isang maliit niyang anak. At ayaw umalis ng isa. Naupo lang siya roon. Nakataligod siya sa akin. Parang ganito at may ginagawa siya. At wala akong kahit ano sa kamay ko, kundi isang maliit na lumang palakol. Pumuputol ako ng ilang sanga ng elder doon. Bueno, tumakbo yung nanay na oso ng ganitong kalayo lang. Oo, sa palagay ko, hanggang diyan sa poste ng telepono diyan. At huminto siya. Sinigawan niya itong maliit na oso rito. At hindi siya pinapansin nito. Nanatili lang yung batang oso na nakaupo roon. Sa isip-isip ko, ano kaya ang ginagawa ng munting oso na yun? Lumapit ako ng kaunti pa. Takot akong lumapit ng gusto. Natatakot akong baka kalmutin niya ako. Mangyari nga na di ako makakita ng puno sa paligid. At alam kong nakakaakyat din ng puno ang oso. Ayan nga. At ayaw kong lumapit ng gusto sa nanay na oso. Dahil alam ko ang kalikasan ng oso. Kaya kaunting lapit lang ang ginawa ko. At alam niyo kung ano nangyari? Ngayon, mahilig ako sa pancake. Ilan sa inyo ng mga kabataang lalaki ang mahilig sa pancake? Ako. Maski nakatatandang kalalakihan din, nakikita ko na nagsipagtaas din sila ng kanilang kamay. Mahilig tayong lahat sa pancake. At talagang gustong-gusto ko yun. At gustong-gusto kong paliguan nyo ng pulot. Bilang Baptist, alam nyo, yun ang nagpapanatiling matuwid sa akin. Alam nyo, yung pulot, alam nyo. Kaya, at mangyari nga, na di ko lang winisikan ng mga yun. Talagang binabautismuhan ko ang mga yun. Talagang pinapaliguan ko ito hanggang sa talagang maging masarap at makapal ito. Hindi ko lang winiwisikan ng kaunti rito at doon. Talagang ibinubuhos ko ito roon.
pinapaliguan mismo ng pulot. At pagkatapos, alam nyo, may isang timba akong pulot doon. Kalahating galon na timba ng pulot. At mahilig sa pulot ang mga oso. Mangyari nga na yung munting oso ay nakapasok doon at tinungkab yung takip ng timbang yun ng pulot. At naupo si roon ng paganito na nasa ilalim ng braso niya itong maliit na timba ng pulot. Nakapaganito. Hawak niya yung at di niya alam kung paano kainin ito ng maayos. Na tulad ng pagkain nyo, alam nyo na, kaya isinasausaw lang niya yung maliit niyang kamay sa loob at pagkatapos, hinihimot yun ng paganoon at hinihimot mismo. At lumingon siya para tingnan ako. At yung maliliit niyang mga mata ay sala sa David at yung maliit niyang tiyan ay nangingintab sa pulot. Nakaupo lang siya roon. Isinusuksok ang kamay niya at dinidilaan yung pulot ng paganoon sa abot ng makakaya niyang paghimod. Oh, grabe! Biglang pumasok sa isip ko ang tungkol sa isang mainam na sinaunang pagtitipon sa Espiritu Santo at inaalis lang natin ang takip ng timba. Ipinapasok ang kamay natin sa sisidlan at umihimod. Patuloy lang. Alam nyo na himod ng himod. At alam nyo kung ano yung nakakatawa? Ayan nga, pagkatapos na makuha na ng munting oso ang kaya niyang kainin, ibinaba niya yung timba at tumakbo na roon. Alam nyo ang nangyari? Dinilaan siya nung nanay na oso at ng isa pang maliit na oso para masaid yung pulot. Kaya naman, bueno, marahil ang pagtitipon natin ay magiging ganun din. Umaasa ako para patuloy lamang nating may pamalita sa iba at ang kalwalhatian ng Diyos ay bumababa sa atin. Bueno, natutuwa akong makita kayong mumunting mga bata na lumabas. Gustong-gusto ko talagang magkwento ng katulad nun sa inyo. At marahil bukas ng hapon, mas marami tayong oras at makakapag-usap pa tayo ng gusto. At ngayon ay makikipag-usap tayo kina tatay at nanay tungkol sa isang bagay. Pag-uusapan natin ang tungkol sa demonolohiya. Sa mga awit, 103, 1 hanggang 3, mababasa natin ang mga talatang ito. Bawat ministro halos at mga ngaral o mambabasa ng Biblia ay kabisadong-kabisado ito sa kanilang puso. Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko at lahat na nasa loob ko ay magsisipuri sa kanyang banal na pangalan. Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko at huwag mong kalimutan ang lahat ng kanyang mabubuting gawa, na siyang nagpapatawad ng iyong lahat na kasamaan, na siyang nagpapagaling ng iyong lahat na mga kasakit. Gusto kong pansinin niyo roon, ang binanggit doon ay lahat, na siyang nagpapatawad ng iyong lahat na kasamaan, na siyang nagpapagaling ng iyong lahat na mga sakit. Ngayon, maaari ba nating iyuko ang ating mga ulo pansumandali? Ngayon, makalangit na Ama, pinasasalamatan ka po namin ngayong hapon sa pagparito. Pinasasalamatan ka namin para sa maliliit na batang ito na nakaupo sa palibot. Sila ang kalalakihan ng kinabukasan at kababaihan. Kung meron pang bukas, kung magtatagal pa si Jesus. At ngayon, Ama, dalangin namin na napagpalain mo kami ngayon habang nag-uusap-usap kami ngayon ukol sa iyong salita at tungkol sa matinding kaaway na meron kami, si Satanas. Dalangin po namin, Diyos, na pahintulutan mo kaming maglagay roon ng tagapagpauna, isang mekanisadong unit dito, ang kapangyarihan ng Diyos na makapagpupunyagi laban sa Kanya ngayong gabi sa bawat pulgada ng Kanyang tinatayuan, Panginoon. At ipakita sa Kanya na wala siyang legal na karapatan sa anumang paraan na tinalo na siya ni Kristo bilang humalili sa amin doon sa Kalbaryo noong namatay siya. At nilupig niya ang mga pamunuan at sinamsam kay Satanas ang bawat kapangyarihang meron siya. At Diyos, pagkalooban mo po kami ng karunungan at pangunawa sa oras na ito para malaman at ipaliwanag sa mga tao kung paano nila malalaman kung paano gumaling at gapiin si Satanas. Sa pangalan ni Jesus ay kami dumadalangin. Amen. Ngayon, sa ilang minuto ay pag-uusapan natin ang demonolohiya. Napakarami na nang narinig nyo tungkol sa mga demonyo. Ngayon, bukas ng hapon marahil ay magtatapos na tayo. Gusto kong kumuha ng 2 araw sa sanlinggong ito. Ayan nga, para ipangaral ito. Basta, o 2 araw sa mga gawain sa hapon para mangusap ukol dito. Ngayon, ang unang bagay, kung ano nga ang isang demonyo. Marami kayong naririnig sa mga tao na may kuro-kuro tungkol sa demonyo. Bueno, ngayon, ang isang demonyo, diablo, ay nagbuhat sa isang salita at sa Ingles ay tinatawag itong tagapagpahirap. Ang isang taong nagpapahirap ay isang diablo, isang masama. Kanyang sinasabi, ngayon ang Biblia ngayon sa tingin ng karamihan, sa tingin ng maraming tao, ay isa lang daw sinaunang aklat na binabasa ni na lolo at lola. O parang ganoon. Wala namang ganyang bagay. Para yan sa matatanda na at kung ano. Pero mali yun. Para ito sa lahat. At ang mga demonyo ay mga tagapagpahirap na nagpapahirap sa atin. Ngayon, may mga demonyong pumapasok sa kaluluwa ng tao. At ganoon, yung madalas na paglalahad doon, na haya't
na haya't pumapasok. Pero ganito ko yun nilalahad, ganito. Yung sinasabing demonyong pumapasok sa kaluluwa ay isang bagay na nagpapahirap sa kaluluwa. Madalas makakakita kayo ng isang tao na marahil nababaliw. Ngayon, maaring ang taong iyon ay napagbagong loob, puspos na ng Espiritu Santo, at sa kabila nun ay ganap na baliw. Kita nyo, mangyari nga, wala kasi yung anumang kinalaman sa kaluluwa. Isa yung tagapagpahirap, kita nyo, isang bagay na nagpapahirap sa mga tao. Ngayon, ang lahat ng karamdaman, kinakailangan muna nating malaman na ang lahat ng karamdaman ay nagbubuhat sa dyablo. Ang Diyos ay hindi pinagmumulan ng karamdaman. Walang karamdaman na nagbubuhat sa Diyos. Pinahihintulutan kung minsan ng Diyos si Satanas na maglagay ng karamdaman sa inyo bilang isang panghampas para maibalik kayo sa bahay ng Diyos kapag kayo'y sumusuway. Pero ang karamdaman sa pasimula nito ay buhat mismo sa dyablo. Mantakin nyo na paniniwalaan ng isang tao na ang Diyos, ang Ama natin sa langit, ay pagmumulan ng ganyang bagay na katulad ng karamdaman at kamatayan? Bueno, hindi. Hindi siya pagmumulan. Hindi noon. Hindi kailanman. Pinahihintulutan ng Diyos ang kamatayan dahil sa pagsuway. Pinahihintulutan ng Diyos ang kamatayan gaya nga ng sinabi ng isang manunulat. Ang tanging magagawa ng kamatayan, itinatali ito ng Diyos sa isang karwahit, ihilahin tayo nito tungo sa presensya ng Diyos, ang isang mananampalataya. Hayan nga't, ang ibig sabihin ng salitang kamatayan ay pagkahiwalay. Sinabi ni Jesus, ang dumirinig ng aking mga salita at nananampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. At sinabi niya, ako ang pagkabuhay na maguli, buhay. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay, gayunman siya'y mabubuhay. At ang bawat nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakailanman. At inihahatid natin ang mga katawan ng isa't isa sa tahimik nating libingan. Subalit hindi siya kailanman mamamatay. Ngayon, kung mamasdan nyo, noong nagsalita siya ukol kay Lazaro, sabi niya, natutulog si Lazaro. Ang mga alagad, mga taong tulad natin, ang sabi nila, kung siya'y natutulog ay gagaling siya. Ang ibig niyang sabihin ay nagpapahinga. Ganoon ang iniisip ng mga alagad. Pero lumapit siya at kinausap sila sa kanilang lengguwahe. Sabi niya, patay na siya. Gaya ng pagkakaalam nyo. Ngunit sabi, pupunta ako at gigisingin siya. Gigisingin siya. Kita nyo? Kita nyo? Kapag kayo'y, ang ibig sabihin ng kamatayan ay hiwalay. Ngayon, kapag ang isa sa inyo marahil may isa sa inyong kapamilya na mamatay o kung ano, ang taong ito, kung siya'y napagbagong loob, hindi siya patay. Patay sila sa tingin ng tao, pero nahiwalay lamang sila sa atin. Pero nasa presensya sila ng Diyos. Hindi sila patay, at hindi sila maaring mamatay. Imposibleng mamatay sila. Sinabi ni Jesus, ang dumirinig ng aking mga salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin, ay may buhay na walang hanggan, at hindi nahahantong sa kahatulan, kundi lumipat na mula kamatayan patungong buhay. Kaya naman, hindi siya maaring mamatay. Ang anumang immortal, walang hanggan, ay di maaring mamatay. Ito'y buhay na din mamamatay. Taglay niya ito dahil ipinagkaloob ito ng Diyos sa kanya. At hindi dahil sa pagiging karapat-dapat. Ito'y kalakip, ito'y walang kondisyon. Ipinagkaloob ito ng Diyos sa kanya. Tumatawag ang Diyos. Walang tao na makalalapit sa Diyos, maliban na tinawag siya ng Diyos. Sinabi ni Jesus, walang tao ang makalalapit sa akin, malibang tawagin siya ng aking Ama. Ilapit siya. Tama ba? Kaya buong-buong ang Diyos ito. Marahil bukas ng hapon ay mas marami pa tayong matalakay tungkol doon. Dahil gusto kong matalakay itong bagay ukol sa sakit sa inyo para makita nyo ito. May panahon, nung umusbong tayo sa kalululuhan natin. Alam nyo yun. Alam yan ng doktor. Bueno, alam nyo rin. Kayo ng mga nagbabasa ng Biblia. Alam nyo na ang binhi ng buhay ay nagsimula sa kalululuhan nyo. Nauusbong ang isang binhi at lumabas sa pamamagitan ng inyong lolo, pagkatapos sa inyong tatay, pagkatapos sa inyong nanay, at sa dako nyo ngayon. Siya nga, ganoon ang itinuturo maging ng kasulatan. Heto ang kasulatan para sa inyo kung gusto nyo. Naniniwala akong sinabi nito na nagbigay ng ikapu si Levi noong nasa balakang pasya ni Abraham na kalululuhan niya. Tama ba? Kaya kita nyo, matutugay-gay pabalik doon ang binhi. Pero ang inyong mga kaluluway ginawa na bago pa man maitatag ang sanlibutan. Nung nalikha ng Diyos ang tao sa kanyang sariling larawan, espiritu ng tao, hindi isang tao sa kanyang sariling larawan, kundi tao sa kanyang sariling larawan. Kita nyo? At pagkatapos, ay ginawa niya silang lalaki at babae, bago pa man siya nagkaroon ng tao sa alabok ng lupa.
Sana may oras tayo mamayang hapon para magugol at balikan yan. Tingnan nyo nga kung paanong ang Diyos ngayon nasa pagitan mismo ng talata. Pero kapag makikita nyo, nakaakibat mismo sa talata. Kita nyo kung paanong ang Diyos doon sa pasimula, kung ano ang ginawa niya roon, at kung paanong kumilos siya sa lupa at kung paanong ginawa niya ang tao sa kanyang larawan. At pagkatapos ay bumaling ang Diyos at ginawa sa larawan ng tao para tubusin ang tao. Ngayon, nung ginawa ng Diyos ang tao sa kanyang larawan, isa siyang taong espiritu, at wala pa nung tao na magbubungkal sa lupa, at nilikha niya ang tao mula sa alabok ng lupa. Ngayon, ang mga kronolohiko at iba pa, at mga taong ito na naghahanap at kumakalap ng mga sinaunang buto, at iba pa, at naniniwala sa ebolusyon. Naniniwala ako sa tamang klase ng ebolusyon. Nag-ebolusyon ng tao mula sa kanyang sarili, pero hindi nga mula sa isang selula. Hindi po. Dahil ang isang ibon ay isa ng ibon magmula pa nung ginawa siya ng Diyos na isang ibon. At ang isang unggoy ay isa ng unggoy. Ang isang tao ay tao na noon pa man. Siya nga. Ngayon, kausap ko ang isang doktor dito medyo matagal na sa Louisville. Sabi niya, "Naku, Reverend Branham, ikinukwento ko ang tungkol sa kung paanong ang mga katutubo sa Afrika, kung paano sila kumakain. Pumupunta lamang sa o ilan nga sa pinaka-nakadidiring bagay na makikita nyo kailanman. Kung paano sila kumakain. Pumupulot lang ng mga bagay-bagay na kontaminado. May mga uod. Pinapagpag lang ang mga yon. Ang puno ng uod at lahat na. Di niya alintana. Kita nyo? Sabi nila, umiinom na kahit ano, na di niya alintana kung ano man yun. Sabi niya, pero Reverend Branham, sila nga'y hindi tao. Sabi ko, oo, mga tao sila. Sigurado namang mga tao sila. Sabi ko, ang pinakamalapit sa isang tao sa hanay ng mga hayop ay isang chimpanzee. At tinangka nyo nga sa loob ng 4,000 taon na makakuha maski isang pantig mula sa chimpanzee na yon at hindi niya magawa. Sabi ko, dahil hindi siya nakakapag-isip, wala siyang anuman para makapag-isip. Maaari niyong maturuan siya ng maliliit na bagay, kagaya sa isang kabayo, G at hoe, o suotan ng salamin, o manigarilyo, o balansihin ang sarili niya sa isang bisikleta, sumakay sa isang kabayo, o ganong bagay. Pero parang G at hoe sa isang kabayo, o wheat sa isang aso, o parang ganoon. Sabi ko, isa kasi siyang hayop. Pero pabalikin niyo ako sa Afrika, sa pinakaliblib na tribo na meron sila, at sa munting tribo ng mga taong bundok. At sabi ko, marahil ang lolo ng lolo ng lolo ng lolo niya'y di pa nakakita kailanman ng isang taong puti o anuman. Ang alam lang niya, ni hindi niya alam kung ano ang kanan at kaliwang kamay. Ang alam lang niya'y kumain, at kinakain niya kung ano ang mahawakan niya. Katawan man ito ng tao, anumang iba pang bagay, haya't di niya alintana. Basta siya'y makakain. Subalit hayaan niyong kunin ko siya ng 5 taong gulang at sa edad na 15 taon ay makakapagsalita siya ng disenteng Ingles at kakamit pa ng magandang edukasyon. Bakit? Meron siyang kaluluwa. Ginawa siya ng Diyos na tao. At meron siyang pantay na karapatan na makapakinig ng Ebanghelyo. Kahit minsan man lang, gaya ng meron tayo rito na pangangaral sa buong Amerika sa mga tao na paulit-ulit at nagmamakaawa ng hihikayat at lahat na. Iparinig nyo ito ng minsan sa kanya at makikita nyo siyang sisigaw at tatakbo dali-dali sa altar. Kita nyo? Siya nga po. Yan nga ang puso ko, kapatid. Ngayon, kapag naiisip ko ang Afrika at sila ng mga kaawa-awang munting itim na mga kamay na nagsisipagtaasan na nagsasabi, kapatid na Branham, isang beses pa tungkol kay Jesus. Habag! May kung anong bagay sa kaibuturan ko na umahalukay at nag-aalab. Agad-agad, kapag nagkaroon lang ako ng salapi, hahayo agad ako roon. Siya nga, ganoon ang ginagawa ko sa bawat sentimo na nakukuha ko. Lahat mismo, alam yan ng Diyos. Labas ang pagkain ko at marami sa mga tao nagreregalo sa akin ng mga damit ko. At kung may kaunti pang salapi na matira mismo mula sa munti kong gastos, inilalagay ko yun kaagad sa pondo para sa pagmimisyon na itinakda ng gobyerno. Ni hindi ako nagbabayad ng buwis ng kita rito. Kapag nakalikom nga ng 3 o 4, $5,000, kaya't dadalhin ko yun sa dako roon at ipapangaral ang ebanghelyo sa mga tao na alam kong sa araw na yon ay kinakailangan kong panagutan. At batid ko ang pananagutan ko. Dati, kapag nagpupunta ako sa isang syudad na nagdadaos ako ng isang malaking pagtitipon noong meron pa silang maraming salapi at may malalaki pa silang mga gawain at $1,000 mangyari nga na ibinibigay ko yun sa Red Cross at iba pa. Ngayon, hindi para batikusin sila. Pero dumadaan sila sa kalsada
habang nakasakay sa isang $4,000 na kotse na napapalumitian ng malaking brilyante. Humihit-hit ng sigarilyo at $500 kada linggo ng salaping kung tutuusin ang mga may sakit. Hindi po, hindi talaga. At mangyari nga, at paglabas mo ng siyudad, kung ano-anong sinasabi nila, mga holy roller at lahat ng ganoon, at pinagtatawanan, at nililibak ang relihiyong pinaninindigan natin. Hindi po. At tinaako ko mismo ito. At sa harapan ng Diyos bilang aking hukom, inilalagay ko ito sa gawain ng Ebanghelyo sa ibayo. Nang sa gayon, alam ko na sa araw na iyon na ako'y kapag kailangan ko nang magsulit ukol sa pagiging katiwala ko, ang bagay na yun nga'y nailangan ng tama. Ganun nga mismo. Dahil napagtanto ko na kung paano ko tratuhin ng mga tao, ay ganoon ang trato ko sa Diyos. Ang pakikitungo ko sa inyo ay ang siyang pakikitungo ko kay Kristo. At ang pakikitungo niyo sa akin ay pareho rin, siya nga, kay Kristo. Ngayon, ang makita ang mga taong gaya nun, at makita kung paanong ang isang tao, hayan nga na may kaluluwang immortal ngayon, na di maaring mamatay, di maaring mapahamak, walang magagawa kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Na ang Diyos ay may kalayaan sa kanyang sariling kalooban, na ipinagkaloob ito sa inyo. At ngayon, heto nga, ngayon ako, hayaan niyo kung itama ito ng kaunti lamang, o magsabi ng isang bagay. May lalabas marahil dyan at magsasabi, si kapatid na Branham ay isa palang Calvinist. Hindi po. Siya nga't isa akong Calvinist, hanggat ang Calvinist ay nasa Biblia. Pero kapag lumabas na sa Biblia ang Calvinist, ayan nga na isa akong Arminian. Kita nyo, naniniwala ako sa holiness at naniniwala ako sa Calvinist din naman. Pero pareho kasi sila na ang isa'y gumawi sa isang sanga at tumugaygay sa ganito. At ang isa na may nagawi sa isang sanga at tumugaygay sa ganoon. Kung hindi dahil sa aklat ng mga taga-Epeso, para ipanumbalik ito at ilagay ito sa tamang lugar kung saan inilagay ng Diyos, magkakalabo-labo tayong lahat. Pero pareho silang may doktrina. Pero yun na lang ang pinaniniwalaan nila't nakapirmi na lang doon. Bawat isa. Ganon din ang holiness at Calvinist. Ayan nga, ang Arminian, ngayon, may bagay na totoo ang Calvinist. Naniniwala ako na ang doktrinang Calvinist, ganito ang paniwala ko ukol sa katiyakan. Naniniwala akong may walang hanggang katiyakan ng iglesia. Sino mang nagbabasa ng Biblia ay batid yan. Dahil sinabi na ng Diyos na masasaksihan ito roon ng walang dungis. Tama ba? Kung ganoon, ito'y paroroon at paroroon mismo. Tama ba? Ang iglesia ay magpawalang hanggang tiyak. Ngayon, kung nakapaloob ka ba sa iglesia, yan ang kasunod na usapin. Kung nasa iglesia ka, bueno, may katiyakan na kayo sa iglesia. Pero siguraduhin nyo na kayo makapanatili sa iglesia. At paano ba kayo makakapasok sa iglesia? Sa pamamagitan ba ng pakikipagkamay? Hindi. Sa paglalagay ba ng pangalan nyo sa aklat ng pagmimiyembro? Hindi po. Sa pamamagitan ng isang espiritu, ay binautismuhan tayong lahat papasok sa isang katawan. At ang katawang yon na hinatulan ng Diyos sa Kalbaryo ay ang katawan ni Yesus Kristo. At nabautismuhan tayo tungo sa katawang yon sa pamamagitan ng isang espiritu. Meron tayong walang hanggang katiyakan hanggat nasa katawan tayo ni Kristo. Walang makapaghihiwalay sa atin. Walang makasasaling sa atin. Kung lalabas kayo sa inyong sariling kalooban. Pero kasing tiyak nga na kung nasa katawan kayo ni Kristo, kung papaano mismong tiyak na nagbangon si Jesus mula sa mga patay, ay babangon din naman kayo. Ginawa na ng Diyos yun. Kanyang, hindi na kayo maaring magkasala. O inyong ang, marahil makasalanan ako sa inyong paningin. Pero kung na kay Kristo na ako, hindi na ito nakikita ng Diyos. Dahil ang mga kasalanan niya ay binayaran. Binayaran na ng kanyang dugo ang mga kasalanan ko roon. Kita nyo, hindi na ako maaaring magkasala. Ang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala, sapagkat hindi siya maaaring magkasala. Ang binhi ng Diyos ay nananatili sa kanya. Kita nyo, handa siya. Kung makagawa siya ng pagkakamali, hayan nga, handa siya sa sandali ring yun na pagsisiyan ito. Kung tunay siyang Kristiyano, gagawin niya ito. Kung wala siyang gagawin, ipinapakita lang na wala siyang kahit ano sa simula pa lang. Siya nga, wala siyang kahit ano sa simula pa lang. Pero kung isa siyang tunay na Kristiyano, dito mismo, magtanim kayo halimbawa ng butil ng trigo sa lupa. Sa tuwin ay magiging butil ito ng trigo. Marahil nakapaligid sa kanyang matitinik na damong ligaw at lahat na ng iba pa. Pero magiging isa itong butil ng trigo hanggang sa nakatayo ito. Tama ba? At kung ang isang tao ay talagang naipanganak ng Espiritu ng Diyos, hindi siya maglalabas-masok at magpapabalik-balik at naroon sa sanlibutan at nandito na naman. Hindi po. Hindi ka isang damong ligaw isang araw, tapos isang butil ng trigo naman sa kinabukasan. Walang ganoon ang Diyos sa bukirin. Siya nga po, kung ipinanganak ka ng Espiritu ng Diyos, isa kang Kristiyano magmula sa oras na yon hanggang sa paglisan mo at pagkatapos kayo'y immortal na.
kasama ang Diyos. Siya nga, kung nasa iglesia ka. Ngayon pag-usapan naman natin ang tungkol sa bahaging kamatayan. Ngayon, papaano nga isang tao na nasa ganoon ng kalagayan, sa ganoon ng uri ng kalagayan, ay magkakasakit kailanman? Dahil nga sa di pa natubos ang inyong katawan. Hindi pa natubos ang inyong katawan. Kahit gaano pa, gaano kakabuti, at gaanong kalinis, at gaanong kabanal, at gaano mang Espiritu Santo sa loob, kaluluwa mo lang yan, at di pa kumpleto ang kaluluwa mo. Natamo lamang nito ang pagpapala, ang pangako ng Diyos na paunang bayad ng kaligtasan natin. Pero heto nga na kung wala tayong paunang bayad ng ating pagkabuhay na maguli, walang makalangit na pagpapagaling. Kung ganoon, ay wala akong katiyakan o kahit ano para magpatunay sa akin na mayroong pagkabuhay na maguli. Parang kung di nananahan si Kristo sa puso ko, na halimbawa kailangan ko pa itong panaligan sa kung anong uri ng isang bagay na psikolohiyal doon na kinakailangang maniwala sa kung anong bagay na ganoon. Bueno, kung ganoon ako nga'y medyo magdududa ukol dito. At yun ang dahilan, doon sa Africa, kapag dumarating silang mga misyonero doon, dala-dala roon ng libo-libong katutubo at bitbit-bitbit nila ang maliliit na mga Diyos-Diyos ang gawa sa putik at lahat na ng kung ano-ano pa, ay dahil ang narinig nila ay ang pangkaisipang bahagi lamang ng Biblia. Ganun nga, at ang sarili ko ngang iglesia na Baptist, Methodist, Presbyterian, hayat ang lahat ay nagpupunta roon. Pero noong masaksihan nila ang kapangyarihan ng Diyos na dumating, kalakip ang pagpapamalas, yun na yun. Nalaman nila mismo na ang Diyos ay Diyos nga. Pero ngayon, ano ang nagpasimula ng karamdamang ito? Ngayon, ang unang bagay, isa itong espiritu bago ito nagiging sakit. Gaya nga ng kung papaanong espiritu kayo bago kayo naging isang tao. Ngayon, kukunin ko si kapatid na Willet dito bilang halimbawa. Kapatid na Willet, ako, may panahon na ikaw at ako'y wala pa. At pagkatapos, ang unang bagay, binigyan tayo ng Diyos ng buhay. At ipagpahalimbawa natin, hayan nga, kung hihimay-himayin ko ang katawan mo ngayong hapon, binubuo ka ng ilang mga selula na pinagdidikit-dikit ng mga atom. At ngayon, magkakawatak-watak balang araw ang mga atom na yan. Kung magtatagal pa si Jesus, babalik ka. Ang mga yun nga'y magiging kung ano ang mga yun noon sa pasimula. Babalik sa hangin. Pero kapag bumalik ang espiritu mo, magtitipon muli ang mga atom na yan kasama ng espiritong ito at palilitawin ng isang panibagong kapatid na Willet na parang sa una, na mas bata na, nasa kanyang kainaman. Kapag ang isang tao ay lumampas na ng mga 25 taong gulang, makakasumpong siya ng ilang kulubot sa ilalim ng kanyang mga mata. At ilang uban mismo ang magsusulputan. Magkakaganon nga, dahil nga tinutugis ka ng kamatayan. At isa sa mga araw na ito, aabutin ka nito. Kahit sino ka pa, aabutin ka nito. Pero unti-unti itong mapupunta ka sa isang sulok dito at ilalabas ka ng Diyos mula sa sulok na yon. At mapupunta ka sa sulok na ito rito na halos aabutin ka ng kamatayan at sa dako rito. Pero darating nga ang panahon na makukuha ka na nito. Pero pagkatapos nga, ang kayang gawin ng kamatayan, tuluyan na kayong kukunin nito. At pagkatapos, kapag nagawa na nito ang lahat ng magagawa nito, noong ibinigay ng Diyos sa inyo ang buhay na ito, at nasa inyong kainaman kayo, na edad na mga 23, pagsapit nyo sa pagkabuhay na maguli, ay babalik kayo ng eksakto kung ano kayo dati noong kayo'y 23 taong gulang, 25, bago unti-unting pumasok ang kamatayan. Gagawin at gagawin ng kamatayan ng lahat ng magagawa niya. Papasok ito, pero babalik at babalik kayo sa dati. Ngayon, kung ang bawat isa sa inyong selula sa inyong katawan, siga't himayin natin ito ngayon. Gawin natin selula sa selula, at ilatag ito rito sa entablado, ang bawat selula sa inyong katawan. Makakarating kayo sa isang maliit na katiting na binhi kung saan kayo nagpasimula na di nakikita ng natural na mata. Kailangan niyong silipin sa ilalim ng mikroskopyo. Nakita ko na ang binhi ng buhay sa ilalim ng mikroskopyo. Para itong napakaliit na sinulid. At ang una nun ay magsisimula mismo sa gulugod. Para itong maliit na buhol. Iyon ang unang munting selula na mag-aakumula sa ibabaw ng isang selula. Ngayon, kung kukunin ko ang nag-iisang munting selulang yun na pinagmulan ng bawat isa sa inyo, na isang maliit na munting selula, binhi. Ano ba ang binhi? Ang binhi isang maliit na munting pinakamaliit sa selula. Bueno, anong kasunod nun? Ngayon,
Pinagpira-piraso ko na kayo, pababa sa isang munting selyo lang ito, at hindi pa ako nakakarating sa inyo. Inilatag ko pa lang ang mga selula nyo. Bueno, pagkatapos, ang kasunod, mga selyulang dugo at mga selyulang laman. At kung ano-ano pa ito, ilalatag ang lahat ng ito rito. Pero hindi pa ako nakararating sa inyo. Ngayon, nakarating na ako ngayon sa isang binhi. Bueno, ihimayin ko ang maliit na selyulang yon. Ngayon, nasaan na kayo? Sa buhay nyo. At ang buhay ang bumuo sa unang selula na isang binhi, na pagkatapos ay iniayon sa kalikasan nito, na aso sa aso, ibon sa ibon, tao sa tao, bumubuo ng mga selula, selula sa selula, selula sa selula, ahantong sa katayuan nyo na tao, pagkabuo ng mga selula. Ngayon, itinalagayan ng Diyos na magkaganoon. Pero ngayon, paano naman sa isang kanser? Pag-usapan natin yan ng kaunti. Ngayon, ibinigay ng Diyos sa inyo ang inyong buhay at sabihin, heto kayo ngayon, heto ako, walang nakalagay sa kamay ko. Pero maaring magkaroon ng isang kanser sa kamay ko sa ibang panahon. Bueno, paano nakarating ang kanser na yun doon? Tingnan natin kung ano ang kanser na yun. Ngayon nga'y himay-himayin natin siya. Sige't himayin natin siya. Ngayon, isa siyang grupo ng mga selula din naman. Alam niyo ba yon? Ang tumor, katarata, alinman sa mga bagay na yon ay mga selula. Wala silang anyo. Palapad ang ilan sa mga ito, at ang ilan naman ay mukhang gagamba. Ang ilan ay mukhang paguhit, yung pulang kanser, parang mahabang pulang sinulid na dumadaan sa, at pagkatapos, may rosas na kanser na kadalasan ay lumalabas sa dibdib ng isang babae. Para itong pancake na patong-patong sa isa't isa, at magkakasaklang sila, at tumutubo ang mga ito sa kung saan-saan. Kung minsan ang mga tumor ay di pantay ang hugis, nakausli ng pagganito, mahaba, pabiluhaba, at lahat na, wala silang anyo, dahil batay sila sa espiritu na walang anyo. Pero isa itong nabubuong mga selula. Isa itong grupo ng mga selula na marahil nga, nasa inyo ngayon ang isang tumor o isang kanser, mga selula ito na nabubuo, na lumalaki, kumakain ito, sinisipsip ang buhay na nasa inyo, nabubuhay ito sa daloy ng dugo, kinukuha ng mga katarata ang malapot na likido ng mata, at tumutubo mismo sa ibabaw nito. Itinatakip ang sarili nito, na tinatakpan ng mga mata nyo. Dumarating ang ilan sa mga ito at hindi nga tulad ng tubercular na kapag dumarating ay maliit na munti lamang na binhi. Wala nga sa laki. Yung ganong kaliit na binhi maaring makabuo ng isang elepante, maaring makabuo ng isang pulgas, kita nyo? Wala sa sukat ng binhi. At ang ilan sa kanila ay nagkakaanyong katawan. Ang ilan ay hindi. At ang ilan ay hindi pumapasok sa mga selula. Ang ilan ay nagiging espiritu na nagpapahirap sa kaluluwa. Sisikapin nating makadako sa bahaging yan. Isasantabi ko muna ang bahaging yan para matalakay bukas ng hapon kung magagawa ko kung saan ba tumutungo ang kaluluwang espiritu na yon at kung paano sa kaibuturan dito. At ngayon mga kaibigan, hindi ko sinasaysay ito mula sa kung anong uri ng psikolohiya. Nakaharap ko na ang mga demonyo sa loob ng maraming taon. At alam nyo yon, kung alam nyo lang ang bagay na ganoon, matapos ang mga gawain sa gabi, kung anong nangyayari kuminsan. Hindi nyo alam. Alalahanin nyo, kapag kinalaban nyo ang isang espiritu, dapat alam mo ang sinasabi mo. Huwag ka lang tumayo riyan at kung ano lang ang sasabihin, dahil wala itong may dudulot na anumang mabuti. Pero pagdating sa aktwal na tatalima sa iyo ang isang demonyo, makikilala niya yon. Wala nga sa lakas na makasisigaw ka, wala sa dami ng langis na may lalagay nyo, yung nasa kaibuturan nga rito ang makikilala niya. Ang katotohanan, simpleng nagsasalita nga lamang si Jesus sa kanya, lumabas ka. Tandaan nyo, nagpapapadyak na't paikot-ikot ang mga alagad noon at sinusubukang palayasin siya. At lahat na, sabi nila, bakit di namin siya mapalayas-layas? Sabi, dahil sa kawalan nyo ng pananampalataya. Sabi, lumabas ka sa kanya. Bumagsak ang batang lalaki at nakaranas ng pinakamatinding atake na nagkaroon siya kailanman. Kita nyo? Kita nyo? Kumikilala sila ng otoridad. Tingnan nyo ang mga kabataang lalaking yun doon. Yung mga palaboy na yun na nakita si Pablo na nagpapalayas ng mga demonyo. Sabi nila, kaya rin namin gawin ang ganun ding bagay. Itong ang ilan na anak ng mga saserdote. Kaya naman nagpunta sila tang sabi, kaya naming magpalayas ng mga demonyo. Mga Gawa 19. Pinuntahan nila ang isang lalaki na inaatake ng epilepsy at nagsabi, inuutusan ko kayo sa pamamagitan ni Jesus. Lumabas kayo sa kanya. Sabi ng demonyo, ngayon, sa pangalan ni Jesus na ipinangangaral ni Pablo. Ang sabi ng demonyo, ngayon kilala ko si Jesus at kilala ko si Pablo. Pero sino kayo? Alam nyo na ang nangyari. Lumandag doon sa lalaki, hinapak nila ang kanilang mga damit at tinatake mismo sila at nagtatakbo palabas sa lansangan. Yung ganon ding mga demonyo'y nabubuhay pa rin sa panahong ito.
Kaya naglipa na ang maraming panatisismo. Heto ang iglesia. Ngayong gabi, naglipa na ang sandamakmak na panatisismo sa lupain ngayon na nag-aangkin na makalangit na pagpapagaling na dapat sana'y tumikom. Yun ang nagdudulot ng kadustaan sa tunay na layunin. Yan ang dahilan kung bakit mahirap ang pakikibaka. Naglipa na ang kung ano-anong bagay na angkin ay relihiyon. Ngayon na dapat tumikom, walang iba kundi mga sekta. Yan ang dahilan kung bakit may napakahirap na pakikibaka ang tunay na iglesia ng Diyos ukol dito. Pero tayo kasi Amerika, kita nyo, ganoon ang kinahinatnan. Sabi ng Diyos, ang trigo at ang mga baging at mga damong matinik ay magkakasamang tumutubo. Huwag niyong subukang bunutin ang mga ito. Hayaan niyong tumubo ang mga ito ng sabay, pero sa pamamagitan ng kanilang mga bunga, ay makikilala niyo sila. Walang mga bunga. Bakit? Walang buhay. Wala roong kahit na ano. Ngayon, masdan niyo ang selyo lang ito. Sabihin natin, halimbawa, maraming beses nga, kadalasan, tumatama ang pulang kanser sa sinapupunan ng isang babae, mga pasa sa babae at iba pa. Ngayon, yun, kunin natin yun, ang bagay na yun ngayon sa kanyang selula. Itong kanser na ito, ngayon ang isang kanser. Lahat ng bagay sa natural ay tumitipo sa espiritual. Alam niyo na ba yon? Lahat ng bagay sa natural ay tumitipo sa espiritual ano't anuman. Halimbawa, parang ito, noong tayo ipinanganak sa katawan ni Kristo, may 3 sangkap na kinakailangan para magbunsod ng kapanganakan. At yun ang 3 sangkap na lumabas sa buhay ni Kristo nung namatay siya. Lumabas sa kanyang katawan ng tubig, dugo at espiritu. Tama ba? 3 sangkap. Yun ang mga sangkap na pinagdadaanan natin kapag ipinanganak tayo muli. Pag-aaring ganap, pagpapaging banal, bautismo ng Espiritu Santo. Ngayon, maaring ang lahat ng iyon ay sa isang pagkilos mismo. Pero mangyari nga, kaya't maari kang nasa kalagayan na inaring ganap, pero hindi pinaging banal. Maaari kang maniwala sa Panginoong Jesucristo at daladala mo pa rin ang karumihan. Pero tunay naman na maari kang mamuhay na parehong inaring ganap at malinis at banal ang pamumuhay at wala pa rin Espiritu Santo. Kita nyo, ang Biblia sa unang Juan 5:7 ay nagsabi, may 3 nagpapatotoo sa langit, ang Ama, Anak at Espiritu Santo, at Ama, Salita at Espiritu Santo, na ang anak at ang 3 ito ay iisa. At may 3 na nagpapatotoo sa lupa, ang tubig, dugo at espiritu. At ang mga ito'y nagkakaisa, hindi isa, kundi nagkakaisa. Hindi maaring mapasayo ang Ama ng walang anak. Hindi maaring mapasayo ang anak ng walang Espiritu Santo dahil di sila maaring paghiwalayin. Isa, ang Trinidad ay nasa isa. Hindi ko ito naririnig dito, pero marami kayong maririnig sa buong bansa na isa sa mga pinakamatinding usapin sa mga grupong Pentecostal ay ang pagkakalito-lito sa isang simpleng bagay na yon. At nakausap ko mismo ang mga pinuno nila at pinatunayan sa kanila na magkapareho mismo ang paniniwala nila. Diablo lang ang nagpagitna sa kanila. Ganun lang. Kung ang malaking iglesyang Pentecostal na yon ay iwawaksi ang maliliit na lumang mga tradisyon at magkakaisa sila sa isang pinagpalang iglesia ng Diyos, darating ang pag-agaw. Pero hanggat napapanatili sila ni Satanas na watak-watak, bueno, yun kasi ang pamamaraan niya rito. At ganap namang naniniwala sila sa isang bagay. Sinasabi ng isa, bueno, ganito kasi yon. Sabi ko, bueno, kung ganito yon, hayat, yun nga'y ganito. Kaya hayan nga, mangyari nga na pareho lang. Pero hayan nga, sa 3 Trinidad na yon ng Diyos, ngayon ang Diyos sa kanyang kaisahan. Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Ngayon, hindi natin sinasabi, aming mga Diyos, gaya ng mga pagano. Ito'y aming Diyos. Kita nyo? Ito'y 3 lupi ng katauhan ng Diyos. Ngayon, pansinin, ngayon si Satanas din na may nasa Trinidad. At ang mga kapangyarihan niya ay nasa Trinidad. Ngayon, haya't pansinin nyo noong ang tubig, ang dugo at espiritu ay nagbubunga ng bagong kapanganakan. Tama ba? Ngayon, masdan, kumakatawan yon sa bagong kapanganakan. Ano ang kumakatawan sa natural na kapanganakan bago dumating ang bagong kapanganakan? Kapag kayong mga nanay, kapag ipinapanganak nyo ang isang sanggol, ano ang unang bagay? Tubig, ang kasunod, dugo, ang kasunod. Kita nyo? Yun ang bumubuo sa buhay. Kita nyo? Bumubuo sa tao. Tubig, dugo, espiritu. Ngayon, ang isang kanser, talakayin natin siya kasunod. Mayroon pa tayong halos 5 minuto na natitira. Sa tingin ko, sa susunod na 5 minuto pa, talakayin natin itong kanser. Ano ba ang sakit na yon? Ano ang nire-representa niya? Isa siyang nanginginain. Para siyang buitre. Nanginginain ng mga bagay na patay. At galing ang kanser sa isang pasa. Madalas, kung saan natamaan ng isang selula
at ito'y nabiyak. At yung munting selula na yun ay para bang nag-backslide. Oh, malaking salita ngayon para sa isang Baptist. Hindi ba? Ayan nga, nag-backslide ito. Ang sellulang yun. Isa akong Baptist na naniniwala sa backslide. May nagsabi dito sa isang pagtitipon sa Arkansas nung isang araw, sabi, kapatid na Branham, sabi, sa siyang Nazarin, gumaling siya. Pasan-pasan niya ang kanyang naglalakad-lakad sa may bayan na pasan-pasan ng mga saklay niya sa kanyang balikat. Sabi niya, alam mo kung ano? Sabi, nung unang dalo ko rito, sabi, akala ko, nung marinig kitang nangaral, inakala ko na isa kang Nazaren. Sabi niya, pagkatapos ay nakita ko na karamihan sa mga tao roon ay Pentecostal. At may nakapagsabi sa akin na Pentecostal ka raw. At ngayon sinasabi mong isa kang Baptist. Sabi, hindi ko maunawaan. Sabi ko, oh, madali lang, sabi ko. Isa akong Pentecostal Nazaren Baptist. Hayat, yun ang tama. Bueno, hindi, isa tayo kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng Espiritu Santo na nagpapaging isa sa atin. Tama. Ngayon pansinin, nag-backslide ang munting sellulang ito dahil sa pasa. Nag-umpisa ito na maliit. Nagtutungo roon yung ilang maliliit na mikrobyo para ibigay ang buhay nito roon. At doon na nagkakanana ang isang sugat. Maliliit na mamunting mga sundalo yon na nakikipaglaban para sa inyong buhay. Nagtutungo sila roon at inaatake ang laso na yon. Yung mga kapangyarihan ng demonyo na unti-unting naiipon doon. At ibinibigay ng mga yon ang kanilang mga buhay. Yon ang bumubuo. Yon, bunton yon ng maliliit na sundalo. Yung nana na yon, na nasa dugo nyo, na nasa isang sugat, na ibinibigay ang buhay nila para iligtas ang buhay mo. Ngayon, sa sandaling tumanggi ang isang munting selula roon, at unti-unting iiral itong demonyong ito, magsisimula na siyang lumaki, magsisimula na siyang magparami ng mga selula. Bubuo siya ng isang katawan na kapareho mismo ng pagsisimula ng mga sanggol nyo sa sinapupunan nyo. At parang katulad nga noong nasa inyong nanay pa kayo, selula sa ibabaw ng selula, selula sa ibabaw ng selula, selula sa ganitong direksyon, sa ganitong dako. Sadyang wala silang anyo na anuman tulad sa isang tao, patay sa kalikasan nito, yun nga'y mula sa isang espiritu. Lumalaki lamang ito sa kung anong paraan, at unti-unti mismo na maging selula sa ibabaw ng selula, selula sa ibabaw ng selula. At ngayon, malalaman mo na lang, mag-uumpisa ka ng manghina at makakaramdam ng sakit. Pupunta ka sa doktor at susuriin kanya. Marahil din niya ito makikita. Kapag makita niya, marahil ay kanya itong tatanggalin. At kung ganap niya itong matanggal, bueno, naalis niya ito. Pero kung di niya ito matatanggal, tulad halimbawa kung nasa lalamunan ito o saan man na di ito kayang ganap na matanggal, hayat katuldok lang nito na matiray patuloy mismo na mabubuhay. Kita nyo? Dahil di yun tulad na gaya ng puputulin nyo ang kamay nyo at ahayaan o anumang bagay o hihiwain nyo. Ang ibig kong sabihin, kung puputulin nyo yung pinakakatawan at iiwan ang kamay nyo roon, aba, hindi nga ito mabubuhay. Pero kita nyo, wala itong anyo ng buhay na gaya ng meron ka. Isa itong kapangyarihan ng demonyo na kumikilos. At ngayon pansinin, ang tawag nyo rito, tinatawag ito ng doktor na isang kanser. Tinatawag ito ng Diyos na isang dyablo. Tingnan nyo ngayon, binigyan lamang nila ito. Saan ba nanggaling ang salitang kanser? Nanggaling ito sa isang salitang Latin na ginagamit sa terminong medikal na ang ibig sabihin ay alimango. Isang alimango na nakikita nyo sa tabi ng dalampasigan, yung maraming paa. Ganoon ang pamamaraan na pagkilos nito. Gumagapang ito, kumakalat. Ang ibig sabihin ng salitang kanser ay alimango. At nakakapasok ito at patuloy lang na kumakapit at sumisipsip lang dugo habang naroon. Gaya ng isang pugita o kung ano. Ayan nga't ang isang tumor, katarata at iba pang mga sakit, nagmumula ang bawat isa noon sa isang binhi. At ang binhing yon ay kinakailangan na isang katawan. At bago ito maging isang katawan, ito'y kinakailangan na isang buhay. Bago ito makalikha o mabuhay at makagawa ng mas marami pang selula, kinakailangan na isa itong buhay. Tama ba? Ngayon, saan nagmula ang kanser na yon? Sino? Saan nagmula yon? Wala pa ito sa inyo noon. Pero ngayon, marahil nandyan na ito sa inyo. Saan ito nagmula? Ito'y ibang buhay na iba nga mismo sa buhay nyo na nabubuhay sa inyo. At ito'y nagpapahirap. Sinisipsip ang buhay nyo. Yan ang dahilan kung bakit tinawag ito ni Jesus na isang dyablo. Ang tawag nila sa epilepsy ngayon, sinasabi nila epilepsy. Ayan nga, ang epilepsy sa Biblia, ang tawag dito ni Jesus ay isang dyablo. Nung dumating yung lalaki, dala-dala itong batang lalaki na bumagsak sa lupa at bumula ang bibig at lahat na. Sabi ng lalaki, meron siyang dyablo
at madalas inihahagis yan ito sa apoy sa tubig. Ngayon, pinaganda nila ang pangalan nito at tinawag itong epilepsy. Pero isa nga itong dyablo. At ang sabi ni Jesus, ikaw, dyablo, lumabas ka sa bata. Hayan nga. Ngayon, ang epilepsy nga'y madalas na dulot ng sakit sa bato. Marahil makakadako tayo riyan mamaya-maya. Kita nyo? Nagsasanhi ito ng epilepsy mula sa uremic. Ngayon, pansinin nyo ito. Pagkatapos mananatili roon ang selyulang yon, isa itong dyablo. Bumubuo ito ng buhay. Tumutubo ito. Palaki ng palaki. May isa tungtungkulin. Yun ay kitilin ang buhay mo. Yan ang dahilan kung bakit ipinadala ang dyablo para paikliin sa 320 at 10 ang mga araw nyo. Ngayon, saludo ako sa bawat doktor. Siya nga po, bawat medical na siyensya. Pagpalain sila ng Diyos dahil sa tulong na ginawa nila sa mga tao. Tama yun. Ano kayang gagawin nyo sa mundo ngayon kung wala ito? Pinasasalamatan ko ang Diyos dahil sa medical na siyensya. Pinasasalamatan ko ang Diyos dahil sa sasakyan ko. Kung hindi pinahintulutan ng Diyos ang siyensya na igawa ko ng sasakyan, mahihirapan ako makapunta rito na maglalakad. Ganon din para sa mga dekuryenteng bombilya at para sa sabon na magagamit sa paghugas ng mga kamay ko at pansipilyo para makuskus ko ang ngipin ko. Tunay nga, pinasasalamatan ko siya para sa lahat dahil ang lahat ng mabubuting bagay ay nanggagaling sa Diyos. Pero hayaan niyong sabihin ko sa inyo, walang kahit katiting na gamot ang nakapagpapagaling ng anumang karamdaman. At walang doktor maliban na isa siyang mapagpanggap. Na ano pa't sasabihin sa inyo ng isang tunay na doktor na hindi sila nag-aangkin ng mga tagapagpagaling. Sa Mayo Brothers mismo, marami sa inyo, kinapanayam na ako roon, 2 o 3 beses na tungkol sa mga pasyenteng nagmula roon na di malunasan. Nabasa niyo ba sa Reader's Digest sa issue noong Nobyembre? Ilan sa inyo nakabasa ng issue noong Nobyembre? Yung artikulo ko roon sa Reader's Digest. Kita nyo? At pinapunta nila ako roon para dun sa panayam ukol sa sanggol na sinukuan na nila. Sabi, hindi ito maaring malunasan. Pero nangusap sa akin ang Espiritu Santo at sinabi sa akin kung paano ito magagawa. At nagawa nga. Bueno, ngayon, tinawagan nila ako at nakasulat mismo sa ibabaw ng pintuan kung saan naroon sina Jimmy at iba pa. Nandun dati ang Mayo. May napakalaking karatula na ang sabi doon, hindi namin inaangkin na kami mga tagapagpagaling. Ang inaangkin lang namin ay inaasistihan namin ang kalikasan. May isang tagapagpagaling lamang. Yun ay ang Diyos. Sila ang pinakamahusay sa mundo. Ngayon, meron din tayong ilang mapagpanggap. Oo, mangyari nga, may ilan tayong mapagpanggap na mga mangangaral din. Bueno, kaya umiiral yun sa magkabilang panig. Ngayon, pero sino mang tao na nag-aangkin na isa siyang tagapagpagaling, isa siyang mananalaysay, dahil hindi niya yun magagawa. Dahil ang sabi ng Biblia, ako ang Panginoon na nagpapatawad ng lahat mong kasalanan at nagpapagaling ng lahat mong karamdaman. Nakapunta na ako sa mga pag-aaral at sa silid ko, ang ilan sa pinakamahuhusay na doktor sa iba't ibang bansa ang pumunta na. Hindi nyo alam ang nasa likod ng buhay, kaibigan, para malaman kung ano-ano ang mga kaganapan at mga bagay na hindi ko sinasabi roon sa publiko. Nagpupunta ang mga tao ng palihim at huwag niyong isipin na wala ng Nicodemo sa mundo. Tunay na meron pa. Libo-libo sila. Nagmamatiyag sila roon at dumadalo sa pagtitipon. Mauupo roon na naka-t-shirt, ibang suot nga mismo. Gayong may kilalang pangalan na ikagugulat mo. Mauupo sila mismo sa pagtitipon. Ilang araw nga na palihim na dadaan-daan at tatawag ng palihim at magpapadala ng tao para kumuha ng panayam. At ganito mismo ang sasabihin, kapatid na Branham, naniniwala akong yan ang katotohanan. Tao rin silang gaya natin. Siya nga, at naghahangad ang bawat tao na tumanaw sa kabila ng maitim na tabing na yun doon, natatawirin niya balang araw. Pero ang mga kanser at ang mga bagay na ito'y walang duda ng mga dyablo na nabuo sa isang katawang laman. Kumikilos, kinikitil ang buhay nyo. Ngayon, kung gagawin ko ang gaya ng ginagawa ng doktor, kung hihiwain ko ito, ilalapag ito, o parang sabihin na lang natin, halimbawa, kayo kanser mismo ng lupang ito. Ngayon, ganito ang makalangit na pagpapagaling. Kung nais kong alisin ka gamit ang pamamaraan ng doktor, patuloy ko nga mismong kukuskusin ko ang katawan mo o kung anong ibang paraan hanggang sa maglaho na itong lahat sa lupa. Mawawala na ito tulad ng pag-alis ng doktor ng tumor mula sa inyo. Pero sa anyo ng makalangit na pagpapagaling, kung ikaw ay kanser, tatawagin ko lang palayo ang buhay mo mula sa iyo at maglalaho ka na.
lilisan ang buhay mo sa iyo, pero yung katawan mo'y maiiwan dito tulad ng dati. Ngayon, yan nga pinakamatinding kalaban ng Diyos ang paningin at oras sa makalangit na pagpapagaling. Hindi ko alam kung nakakadako si kapatid na Baxter sa mga bagay na ito sa pagtitipon. Naupo ako, ipinapaliwanag ito sa kanya at kay kapatid na Bosworth ng paulit-ulit, pero ganito ang nangyari. Duda ako kung nauunawaan ito ng marami sa mga tao dahil pagkaraan lang, makikita mo ang mga tao na unti-unting bumabalik nagsasabi, natamo ko ang kagalingan ko, kapatid na Branham, sa loob ng 2 o 3 araw, pero purihin ng Diyos, ito'y nawaglit ko. At ganoon ang nakikita ko, at sa tingin ko, ang dahilan ay dahil di nila isinasaayos ng tamang pagtitipon. Hindi nauunawaan ng mga tao. May mga sumampa sa entablado at ganap na bulag, may mga kanser, o may mga katarata sa kanilang mga mata. At binasa ang Bibliang ito matapos na may panalangin. Lumakad na. Tapos sa loob ng 3 o 4 na araw ay naging bulag uli sa kung paano sila noong una. Anong nangyari? Alam ni naman na kapag nawala ang buhay sa kahit anong katawang laman, umiimpis ito pansumandali. Tama ba? Mayroon na ba rito na pumatay ng isang usa o isang baka? O anumang katulad nun? Siya nga, bueno, timbangin nyo ito ngayong gabi. Kayong mga mangangasor yan, mga kaibigan ko, patayin nyo yung usa at ilagay nyo yun sa timbangan. Sabihin nyo sa mga kalalakihan kung ano ang timbang nito, masdan nyo. Kinaumagahan ay mas magaan na ito ng ilang libra kaysa nakaraan. Kapag namatay ang isang tao, yung embalsamador, ang unang bagay na ginagawa ay inaalis yung postiso o ang mata. Kung anumang bagay ang naroon, inaalis yon dahil umiimpis ito. Natutulak ito palabas dahil umiimpis ang katawan ng tao. Lahat nga ng iba pang katawang laman ay umiimpis. Kapag nawalan ng buhay ang selula, nagsisimula itong umurong, lumiit. Magaganap yon sa loob ng mga 72 oras. At pagkatapos, magsisimula na itong mamaga. Hayaan nyo ang isang maliit na aso na nasagasaan dito sa lansangan. Hayaan nyo siyang nakatiwangwang doon sa araw sa loob ng mga 3 araw. At antabayanan nyo ang mangyayari. Mas malaki na itong aso kaysa dati. Mamamaga ito. Tama ba? Bueno, ganun din ang nangyayari kapag ang isang demonyo ay pinalaya sa isang taong may sakit. Sa unang ilang araw, kay ganang pakiramdam ko. Pagkatapos magsisimula kang sabihin, ako'y mas lumala kaysa nung una. Naiwaglit ko ang kagalingan ko. Kung papaano nga na inalis yun ng pananampalataya, ibabalik itong muli ng kawalan ng pananampalataya. Kung papaanong pinapatay ito ng pananampalataya, binubuhay naman ito ng kawalan ng pananampalataya. Sinabi ni Jesus, kapag umalis ang karumaldumal na espiritu sa isang tao, naglalakad siya sa mga tuyong dako at bumabalik siya kasama ang 7 pang demonyo. At kung wala ang puno ng sambahayan sa bahay para protektahan ang pintuang yon, papasok yun mismo. Ang puno ng sambahayan ng bahay ay ang pananampalataya nyo. Magsasabi, lumayo ka. Ganun nga. Pero ngayon, masdan nyo ang isang pasyente na gumaling na. Sa karaniwang paraan, maliban na ito'y namumukod tanging himala, hayan nga na ang makalangit na kagalingan at ang paghihimalay 2 magkaibang bagay. Ang makalangit na kagalingan ay isang bagay. Ang paghihimalay, iba namang bagay. Pero ang isang karaniwang takbo ng makalangit na pagpapagaling ay kapag pinalayas ang maruming espiritu, isang demonyo ng kanser halimbawa, kapag umalis ito sa tao, ngayon, marahil maghalimbawa tayo ng isang bagay na mas makikinita nyo ng biswal. Sabihin natin katarata. Anong mangyayari kapag ang taong yun? Kung mapapansin nyo ang isang taong bulag, hindi ko alam kung nagkaroon ako ng ganun dito o wala pa, na mga matang may katarata. Patatayuin ko muna sila ng ilang minuto. Bakit? Para magsimula yun na umimpis. Sasabihan sila na bumalik para makapagpatotoo sa atin. Grabe. Malinaw na nga silang nakakakita. Grabe. Talagang nakakakita na ako ng mga bagay-bagay. Ako? Anong nangyari? Umalis yung buhay. Umimpis na yung katawan ng katarata. Bueno, mananatili itong ganoon ng mga ilang araw. Sasabihin, gumagaling na ako. At pagkaraan, magsisimula ng sumakit ang kanilang ulo. Hindi na maganda ang pakiramdam. Babangon kinaumagahan, nawawala ko na naman ang paningin ko. Sasabihin ng ilan sa kanila, naantig ka lang pala. Naantig ka lang ng grupo ng mga holy roller na yun. Huwag niyong paniniwalaan yun. Kasi nungalingan yun ng dyablo. Kung paniniwalaan mo yun, babalik kang muli sa pagkabulag. Pero kung mga hawakan ka lang na sasabihin, hindi Panginoon, nananampalataya ako. Pagkatapos anong mangyayari? Mamamaga ng matagal ang katawang yan. Tatakpan nitong muli ang paningin. Mamamaga ang kanser na yan sa katawan. Masasaktan at kikirot na naman. Pagkatapos, magkakasakit ka ng malubha. Magkakasakit ng matindi. Bakit? Nakatiwangwang na kasi dyan ng malaking bukol na yan ng patay na laman sa inyo.
patay. Babalik ka sa doktor at sasabihin niya, "Oh, kalokohan yan. Ayan mismo ang cancer. Nakikita ko ito. Tunay naman. Nandyan nga. Pero patay na." Hallelujah! Ngayon, kinakailangang linisin ang daloy ng dugo ang katawan. Sa tuwing bobomba ang puso, itinutulak nito ang dugo sa katawan at nakukuha nito ang impeksyon yon. Sigurado, magkakasakit kayo rito. Paano kung may tipak ng laman kayo na nakabitin sa inyo sa kung saan? O kasing haba ng ahas, o kung anong malaki na pabilog gaya ng daliri nyo at nakabitin doon at patay ito, ganong kalaking patay na laman na nakabitin sa inyo at nabubulok na ito. Bueno, siyempre, kinakailangang panatilihing malinis yon ng daloy ng dugo nyo habang nagbubomba ito. Pero hayan nga napatayin na laman, yung bagay na nakabitin dyan, dahil umalis na riyan ang buhay. Ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya ay pinalayas na ito. Isa siyang demonyo. Kailangan niyang umalis. Pero ang dahilan, at dahil di na ito gabilin sa mga tao, umaalis sila, sumusuko, at ang diablo rin na yun ay nakantabay lang doon para lumuklok muli. Kapag may sinabing anuman ang Diyos sa inyo sa entabladong ito, sa pamamagitan ng kanyang espiritu, kapag nasa ilalim ako ng inspirasyon, huwag niyong pag-aalinlanganan yun, o may mas masahol na bagay na darating sa inyo. Sabi niya, dahil sinabi ni Jesus, ang huling kalagayan ng taong yun ay makapitong beses na mas masahol kaysa nung una. Tama ba? Kapag lumabas ang maruming espiritu mula sa isang tao, nagpapagala-gala ito sa mga dakong walang tubig, bumabalik na may kasamang 7 pang iba na diablo. Kaya huwag magalinlangan, manatili kayo mismo rito, maging taos dito mula sa inyong puso. Sabihin, hindi po, hindi ako patitinag, kahit gaano pa akong maging malubha, wala itong anumang kinalaman dito. Pagkatapos malalaman mo na lang, nalilinis ka na. Magiging maayos na ang lahat, kita nyo? Patay na ito. Yung operasyon na gagawin sana ng doktor sa inyo, yung siyaring bukol na nasa inyo, wala na itong buhay. Sasabihin nyo, ang buhay nito, kapatid na Branham, kikitilid ba nito ang buhay ko? Hindi po. Ang buhay na yun ay hiwalay na buhay sa inyo. Ipinakita ko lamang sa inyo na isa kayong buhay at naging dinalang. At buhay din itong isang ito at naging nilalang. At kayo'y sa Diyos, at yun namay sa diablo. Nakikita nyo ba ang ibig kong sabihin? Demonolohiya. Ngayon, dapat niyong makita kung anong itsura ng bagay na yon sa pagtayo nyo para tingnan ito. Oh, naku, pasensya na. Halos 3:30 na. Pasensya na. Tingnan nyo mga kaibigan. Oh, ang kailangan na kailangan ng mundong ito. Halos 7 taon na akong nagtuturo sa buong Amerika. Nagdaraos ng mga gawain ng pagpapagaling na ito. Nagkaroon ako ng magandang ideya na magpasimula muli sa buong bansa. Magtuturo ng Biblia at tungkol sa demonolohiya para maunawaan ng mga tao kung anong gagawin. At yun ang dahilan. Ayan nga sila na nagpupunta sa mga pagtitipon na ito. Kadalasan at kasama, kung hindi nyo naunawaan, lumalabas ang mga tao at madalas. Ngayon, naalala nyo yung tao na naparoon at sinabi niyang may kaloob daw siya ng makalangit na pagpapagaling? Nasa inyo ang kaloob ng makalangit na pagpapagaling kung gumaling kayo. Kayo yun mismo. Anumang kaloob ay kumikilos sa pamamagitan ng pananampalataya. At kahit gaano kang karaming kaloob ng makalangit na pagpapagaling ang meron ako, na sinasampalatayanan ko ito ng buong puso ko. Pero tatayo nga kayo rito at kung wala naman kayo ng parehong uri ng pananampalataya, hindi ito magdudulot ng mabuti sa inyo. Magagawa ko marahil na ipanalangin kayo ng maraming oras at kung ilang mga linggo at mga buwan, hindi saganang ang mga mangangaral ay may makalangit na pagpapagaling. Kayo ang may kaloob ng makalangit na pagpapagaling na sumasampalataya sa kagalingan dahil sa pamamagitan ito ng pananampalataya. Sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang bawat pagkilos ng Diyos ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang buong baluti ng Diyos ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Wala tayong anumang natural na bagay ng mundong ito. Ang lahat ng bagay sa isang iglesyang Kristiyano ay isang gawa ng pananampalataya. Tingnan niyo ang baluti ng Diyos. Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kabutihan, kaamuan, kagandahan loob, pagtitiis. Tama ba? Ang lahat ng bagay ay supernatural. Walang natural. Kaya hindi tayo tumitingin sa mga bagay na natural dahil kumikilos tayo sa supernatural. At ang tanging paraan na maibabase natin ito ay pananampalataya sa bagay nga na sinabi ng Diyos na katotohanan at tumitingin tayo sa di nakikita. At tinatawag natin yung mga bagay na di pa hayag na tila hayag na tulad ni Abraham at natamo niya ito. Amen. Tinawag ni Abraham yung mga bagay na di pa hayag gaya ng ginawa ng Diyos na tila hayag na ang mga ito. Maging sa pagiging 100 taong gulang niya, ay hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos sa pamamagitan ng di pananampalataya. Para kung ngang nakikinita yon, hindi ba? Nakikinita ko si Sarah na bumangon siya isang umaga, sinabi ng Diyos, Abraham, sabi, Abraham, magkakaanak ka. Bumangon si Sarah, ang sabi,
Kumusta ang pakiramdam mo, Sarah? Halo-halo ang madla rito ngayon, pero makinig kayo. Walang pinag-iba. Bueno, luwalhatiin ng Diyos. Mapapasa atin ito. Kunin mo na ang perdible at mga panuksok at lahat. Maghanda na. Bueno, isa na namang buwan ang lumipas. Sarah, kumusta ang pakiramdam mo? Walang pinag-iba. Lumipas ang taon. Sarah, kumusta na? Walang pinag-iba. Lumipas ang 10 taon. Walang pinag-iba. Lumipas ang 25 taon. Walang pinag-iba. Si Abraham, sa halip na manlupaypay, lumakas yan ng lumakas. Alam niyang magiging masigit na himala kapag lumaon ng panahon. Dahil nanampalataya siya sa Diyos at di siya nagalinlangan sa pangako ng Diyos at di pa nanampalataya. Sabi niya, mapapasa atin ito. At isang umaga, nagsimulang lumaki ang sinapupunan ni Sarah at ipinanganak si munting Isaac dahil nanampalataya si Abraham sa Diyos at tinignan niya ang mga bagay at ibinilang ang mga bagay na di pa hayag na meron na. Hindi sa pamamagitan ng mga pakiramdam, hindi sa pamamagitan ng paningin, hindi ka lumalakad sa pamamagitan ng mga pakiramdam o paningin. Ito nga'y sa pamamagitan ng pananampalataya. At kapag nagpahayag na ang Diyos ng anumang bagay na sinasabi, ang lahat ng bagay na iyong hingin, kapag kayo nananalangin, sa panatayan ninyong tinanggap na ninyo, pagkatapos panghawakan nyo ito, sinabi ng Diyos, tiyak na mangyayari mismo. Amen, mga demonyo. Faith in the Father, faith in the Son, faith in the Holy Ghost, three in the one. Demons will tremble and sinners awake. Faith in Jehovah will anything shake. That's right. Siya nga. Oh, grabe, tiyak nga. Manampalataya kayo sa Diyos. Tumingin kayo sa Kanya. Huwag kayong aalis. Manatili kayo mismo roon. Sinabi na mismo ng Diyos. At ang mga demonyo, ano sila? Mga espiritual na nilalang sila. Ngayon, sinasabi ng doktor, may cancer ka, may TB ka, may katarata ka, may pleurisy ka, may ganito ka. Ang diablo yan. Isang buhay yan at sa likod ng buhay na yan ay isang espiritu. Ilan ang nakakaalam at nakakakita ng isang kanser, katarata ay meron itong isa itong espiritu. May buhay ito. Bueno, walang anumang bagay ang maaaring magkaroon ng buhay ng walang espiritu. Kita nyo, kaya kailangang may buhay para paganahin yon sa kung saan. Kahit ang punong kahoy na yun doon ay may buhay. Hindi kayang gumawa ang buong sentipiko sa mundo ng isang dahon ng damo. Alam nyo ba yon? Gumagawa sila ng bagay na kamukha nito, pero di nila masumpungan ang formula ng buhay. Yun ay Diyos. Kita nyo, sinabi ng Diyos sa punong kahoy, sumpain ka, wala kang bunga, at di ka magkakaroon ng anuman. Dumaan sila pabalik doon. Mga alas 8 yun noon ng umaga. Dumaan sila uli ng mga alas 11, habang patungo na sila para maghapunan. Sabi ni Pedro, tingnan nyo ang punong yun. Patay na ito mula sa ugat. Bakit? Sinaway ito ni Jesus ang buhay na yun na nasa puno, na nasa mga ugat, at namatay ang buong punong kahoy. Hallelujah! Kayang sawayin ng siya ring Kristo ang isang kanser mula sa mga ugat at mamamatay ang kabuuan nun. Nakatayo roon ang punong kahoy na yun gaya ng dati. Ilang oras bago pa, pero makikita niyo magsisimula ng nagsipaglaglagan ng mga dahon at tapos makikita ang balat ng puno na nagsisimula ng matuklap at yung nagsisimulang mabulok araw-araw at linggo-linggo at pagkaraan ng ilang panahon ay wala ng isang batik na matira sa punong kahoy na yun. Hallelujah! Cancer, tumor, katarata o na pamang iba, ang mga yun ay kinakailangang lumayas kapag nagsalita si Jesus. Nagpalayas siya ng mga demonyo. At sinabi niya, sa aking pangalan ay magpapalayas sila ng mga demonyo, magsasalita ng mga bagong wika, makahawak man ng mga ahas o makainom ng mga bagay na nakamamatay, ay di ito makasasama sa kanila. Kung ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit, sila'y magsisigaling. Iniibig niyo ba siya? Pasensya na't pinatagal ko kayo ng isang oras dito ngayong hapon na nakaupo rito. Iniibig niyo ba ang Panginoon? Anong mangyayari ngayon kung tatanggapin niyo si Kristo bilang tagapagpagaling niyo at manampalataya sa inyong puso na may nangyari na sa inyo? At sasampalataya na magaling na kayo. Sasampalataya ba kayo na magaling na kayo? Huwag niyong papayagan ng diablo na maglagay sa isipan niyo ng iba. Pagpatuloy lamang. Doktor, sasabihin, Doktor, kumusta po kaya? Sasabihin niya, abay, nariyan pa rin ito. Sa puso mo, batid mo. Alam mo kung anong nangyari. Malalaman mo na lang. Sasabihin, aba, ano kayang nangyari sa bagay na yon? Pagkatapos, sasabihin, tingnan mo, doktor. Sasabihin ko sa iyo, ganito ang nangyari. Pinagaling ako ni Jesus Kristo. Siya nga, pinagaling ako ni Jesus Kristo. Bueno, iyuko natin ang ating mga ulo pansumandali. Kapatid na Willet, maaari ka bang pumunta rito sandali, kapatid? Ngayon, makalangit na Ama,
Nagpapasalamat kami sa dugo ni Kristo at marahil kung minsan ang iyong lingkod, Panginoon, ay di gumagamit ng karunungan sa pagsasalita ng napakatagal. Pero marahil nakakaramdam ako na parang si Pablo na nangaral ng magdamag isang gabi, nahulog ang isang lalaki sa bintana at namatay, at ang apostol na yon na taglay ang salita ng Diyos sa kanyang buhay, ay nagpunta roon at dumapa sa binata. Bumalik ang buhay sa kanya't nabuhay muli. Minamahal na Diyos, napagtatanto kong ang paglubog ng araw ngayon sa dakilang sibilisasyong ito'y nagsimula na. Matagal nang dumaan ang kalagitnaan ng araw. Bumabalot na ang mga anino ng gabi. Papasikat na ang dakilang liwanag mula sa kaharian ng Diyos para pumwesto sa kanyang dako sa masalimuot na kadilimang parating sa lupa. Diyos, napagtatanto kong patanda ako ng patanda bawat araw. Hayaan mo akong makahayaw, Panginoon. Bigyan mo po ako ng lakas. Tulungan mo akong maipamalita ang dakilang katotohanan ito sa lahat ng dako. Tulungan mo po kami bukas ng umaga para lalo kaming makaunawa. At minamahal na Diyos, pagpalain mo po ang kaunting mga tagapakinig na narito ngayong hapon. Mamayang gabi, kapag nagtipon sila para sa gawain ng pagpapagaling, lumapit nawa ang bawat lalaki at bawat babae sa isa't isa at mag-usap-usap at magsasabi, "Ngayon, heto nga, wala nang anumang alinlangan. Nauunawaan na namin kung saan ito nagmumula ngayon. Alam naming isa itong demonyo, at alam namin kapag aalis siya, kinakailangan niyang umalis sa utos ng Diyos. Tiyak nga aalis siya. Sinalita na ng Diyos, kinakailangan niyang umalis. Kaya naman, ang mga tao'y lumabas nawa, na masaya't nagagalak na inaangkin na ang kanilang kagalingan. Walang bagay, itulot na walang bagay ang humambalang sa kanilang landas pa, hahayo mismo na sumasampalataya. At Diyos, itong munting iglesia nawa rito at ang mga kasamang iglesia rito ay magkaroon ng isang revival pagkatapos ng pagtitipon na ito, Panginoon, na sadyang magdadala rito at maraming daan-daang kaluluwa ang maakay tungo sa kaharian ng Diyos. Ipagkaloob mo po ito, Ama. Ang mga lalaki at babae nawa rito mula sa iba't ibang bansa at ibang mga lugar, dalhin nawa nila ang mensahe pabalik sa kanilang mga iglesia at magkaroon nawa sila ng isang makalumang revival. Ipagkaloob mo po ito, Panginoon. Patawarin mo po kami sa aming mga pagkakasala ngayon. Tulungan mo kaming maging mga lingkod mo sa pangalan ni Jesus Kristo. Amen. Iniisip ko, habang nakaupo kayo rito, meron bang isang makasalanan sa gusali ngayon na nais magsabi, "Kapatid na Branham, alalahanin mo ako sa panalangin." Maari ba? Maari niyo bang itaas ang inyong kamay? Meron bang taong makasalanan? Hindi ko. Pagpalain ka ng Diyos, binibini. Meron ba? Pagpalain ka ng Diyos, Ginoo. Ikaw at ikaw at ikaw. Pagpalain kayo ng Diyos. Iniisip ko kung magagawa niyong ngayon sa inyo po ito. Kita nyo, hindi ako naniniwala sa pagbaling sa mga tagapakinig. Hindi ko pinupuna ang iba na gumagawa nito. Hindi ako naniniwala sa pagbaling sa mga tagapakinig at pipilitin na palapitin ng isang tao. Kita nyo, walang makalalapit maliban ang Ama ang siyang maglapit sa kanya. Kita nyo? Siya nga, nahihilain mo lang siya roon na labag sa kalooban niya. Kita nyo? Pero kapag ang Diyos ay kumatok sa inyong puso, ikaw na ang taong may pinakadakilang pribilehiyo sa mundo. Hindi nyo lang alam kung gaanong karaming tao ang nakausap ko.